Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Goring. Si Typhoon Goring nga po, ayon sa ating advanced weather forecast, bahagya pang humina muli itong si Typhoon Goring na inaabot nga po yung 170 km per hour na lakas. At ito nga po yan nagpapaulan sa eastern section ng ating northern Luzon. At asahan din po natin yung habagat na magpapaulan po yan sa buong Palawan at western section ng ating Visayas. At ayon nga sa ating advanced weather forecast na ito nga po ay posibleng dumaan sa coastal water ng Basco, Batanes as typhoon category. At maging ito nga po yung ating isang bagyo na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible po yan pumasok sa ating PAR. At ayon naman sa ating European Center ng Advanced Weather Forecast, pagkatapos nga nitong dalawang bagyo na ito, meron nga po muli tayong posibleng bagyo na mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ayon po sa ating European Center. Sa ngayon nga po, patuloy makakaranas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Asahan po natin yung posibleng malalakas na pag-ulan sa Santa Ana, Cagayan, Sagataran, Solana, Iligan, Tugigaraw, Lawag, Claveria, sa Inchage, masahan natin yung mga pag-ulan at ilang bahagi ng Aurora. Asahan din po natin yung mga isolated rain shower dito sa may parte ng Lingayen, Tarlac, at maging sa may part ng Metro Manila at ilang bahagi ng western section ng ating bansa dito sa may parte ng Pangasinan, Zambales, Bataan, may mga possible isolated rain shower. Dito naman sa may parte ng Lubang at dito sa may Mindoro Province, sa Mamburao, sa Blayan, asahan po nga natin na meron tayong posibleng biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. Sa may Palawan naman, asahan po natin na may mga malalakas na pag-ulan po tayong mararanasan dyan dahil nga po sa paghatak ng si Bagyong Goring sa ating habagat dito nga sa Coron, sa Linapacan, El Nido, Taytay, Rojas, Puerto Princesa, Palawan, sa Nara at maging sa Batarasa ay meron nga po tayong mga pag-ulan. Iba yung pag-iingat tayo sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po sa Coron, El Nido at sa Linapacan, Taytay, Rojas, Puerto Princesa ay posibleng nga makaranas tayo dyan ng biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha. Dito naman sa may parte ng Visayas, asahan natin dito sa may Bacolod ay makakaranas po tayo ng mga pag-ulan sa Rojas City. Dito sa Mabinay may posibleng malalakas na pag-ulan. Dito naman sa may part ng Mindanao, asahan natin may mga isolated rain shower sa may Surigao, sa may Butuan, Claveria, Iligan, Malaybalay, dito sa Pagadian, Cotabato at sa may Libak. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, posible nga po bukas, August 30, posible nga po nasa Basco, Batanes na nga itong si Typhoon Goring. At pagdating naman po ng August 31, posible nga po na ito'y papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at nakapasok naman na sa PAR line itong si posibleng Bagyong Hana. By September 1 naman, nakalabas na ng ating PAR line itong dalawang bagyo at patuloy po makaka-apekto sa ating bansa itong habagat. Pagdating naman po ng September 2, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan ng western section ng ating bansa dahil nga po yan sa habagat na hinahatak pa rin ng dalawang bagyo. Pagdating naman ng September 3, magkakaroon tayo ng possible low pressure area dito nga po sa eastern section ng ating extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng
September 4, tuloy-tuloy nga po tayong makakaranas muli ng pag-ulan dito nga sa western section ng ating bansa dahil sa pagbugso ng habagat at dahil nga dito sa ating possible low pressure area at additional low pressure area outside par. Pagdating naman ng September 5, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ng western section ng ating bansa at dito nga mapapansin natin posible nga magkakaroon na naman ng panibagong bagyo sa may part ng karagatan ng Japan at dito nga po sa ating Philippine Area of Responsibility sa eastern section ng ating extreme northern Luzon. Posible nga po itong mag-intensify into tropical depression, panibagong bagyo nga dito sa ating bansa. Pagdating naman ng September 6, posible nga aangat po yan dito sa may eastern section ng Taiwan at mababa naman po ang tsansa ng landfall scenario nitong panibagong posibleng bagyo. Magpapalakas lamang po ito ng ating habagat. Pagdating naman ng September 7, dito nga po at mas lalakas pa nga itong posibleng panibagong bagyo at magkakaroon din po tayo ng low pressure area sa western section naman ng ating northern Luzon. Magkakaroon din po tayo ng panibagong low pressure area sa eastern section naman ng Mindanao. Mapapansin nga po natin sunod-sunod ngayon yung ating nararanasang sama ng panahon na nabubuo dito lalo na nga po sa ating advanced weather forecast dahil nga po mainit pa rin po ang temperatura ng ating karagatan dahil nga po posible by Oktubre mas iinit pa nga po yung ating karagatan dahil nga po sa ating El Nino. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posible pang sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.